Pero nagulat ako nang madatnan ko si Ana na may bisita at nasa kwarto namin. Lalaki ang bisita niya at gumagawa sila ng kababalaghan. Lalo akong nagalit. Ang kalungkutang nasa aking sarili ay biglang naging Hello Kuya Roms. Tawagin mo na lamang akong si Dexter. 30 years old. May asawa ako at tawagin na lamang natin si Maribel. May isa na kaming anak. Binata ako nang makilala ko si Maribel, Kuya Roms. Nasa edad 25 ata ako noon. Nang mga panahon na yon ay magulo din ang buhay ko. Nang makilala ko nga si Maribel, ay nagbago ang buhay ko kahit paunti-unti. Noong binata kasi ako ay wala akong iniisip kundi ang gumimik, gumastos ng walang kapararakan. Hindi ko na iniisip ang kinabukasan, ang katwiran ko. Basta masaya ako at wala akong tinatapakang tao at sariling pera ko naman ang ginagastos ko. Halos lahat na ata ng bisyo ay nasa akin. Hindi na rin naman ako pinakikialaman ng mga magulang ko dahil lumayo na ako sa poder nila matapos nila akong pag-aralin at makatapos sa kolehiyo. Pero maagang nawala ang tatay ko. Pagka-graduate ko sa college ay bigla na lamang siyang inatake at kaagad na binawian ng buhay. Pero lumipas ang ilang taon, muling nag-asawa ang nanay ko. Kung kaya sumama ang loob ko at umalis ako sa bahay namin. Lalo na nang magkaroon na rin ako ng kapatid sa ibang ama. Nagkaroon ako ng magandang trabaho at nakapagpatayo na rin ng mga negosyo. Kung kaya malaki ang buwan ng kita ko. Pero buwan-buwan hindi ako nakakalimot sa nanay ko. Regular akong nagpapadala ng pera sa kanya at malaking halaga ang ipinapadala ko. Katwiran ko bilang pasalamat na rin sa pagpapalaki at pagpapaaral niya sa akin. Pero may isa siyang kahilingan, ang dalawin at puntahan ko siya sa bahay para makita at mayakap din niya ako. Hindi pa ako handang ibigay sa kanya yon dahil nagtampo ako sa kanya nang muli siyang mag-asawa. Ni hindi ko nga naalalang kinausap ko ang stepfather ko. Madalas lamang kaming nagtatalo ng nanay ko kapag nasa bahay ako. Halos 1 taon na rin ako na hindi nagpapakita sa nanay ko. Nang minsan dumalo ako sa isang event, ay nakilala ko si Ana. Negosyante din, maganda, mabait. Sa kanya ko nakita mga katangiang hinahanap ko sa isang babae. Kung kaya, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at oras. Kaagad ko siyang niligawan hanggang nagustuhan din niya ako. Nagsama kami ni Ana sa isang bubong. Niyaya ko siyang magpakasal na kami pero ayaw naman niya. Hindi ko na siya pinilit pa. Anak mayaman si Ana. Isang kilalang negosyante ang ama niya na isang Filipino-Chinese. Ewan ko ba kay Ana at ayaw pa niyang magpakasal sa akin. Kaya ko namang ibigay sa kanya ang lahat ng mga bagay na kailangan niya. Katwiran niya, ang mahalaga daw ay masaya kaming dalawa. Hindi ko na pinilit pa si Ana na magpakasal sa akin. Hinayaan ko siya sa gusto niya. Pero ang nasa isipan ko ay baka hindi pa talaga siya sigurado sa akin. Or hindi pa talaga niya ako ganong kamahal para magpakasal sa akin. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Ana, pero inilihim ko sa kanya ang mga bisyo ko. Mga bisyo na gusto ko nang makawala, pero parang isang tali na habang nagpupumiglas akong makawala, ay lalo namang humihigpit. Bawal na gamot, sugal sa kasino, babae, barkada, at kung ano-ano pa.
Walang pakialam sa akin si Ana. Kahit kung minsan umuwi ako sa bahay nang wala sa oras o di naman kaya wala sa sarili. Minsan kasi okay naman sa akin yung ganito. Pero pumapasok na sa isipan ko na mukhang hindi na talaga ako mahal ni Ana. Kaya ito ang dahilan ng hindi ko pagiging masaya. Tama, Kuya Roms, hindi ako masaya kahit nasa akin na ang lahat. Magandang asawa, pera, negosyo. Isang araw ng buhay ko sa kasino, isang pamilyar na babae ang nakita ko. Pero hindi siya isang guest or nasa kasino para maglaro din, kundi isa siyang empleyado. Mukhang hindi niya ako napapansin. Kilala ko siya, maganda siya. Hindi ko na lamang muna siya inintindi dahil ang punta ko ng araw na yon ay upang maglaro. Nitong mga nagdaang buwan kasi nagsunod-sunod ang talo ko. Makabawi man lamang sana. Alanganing oras na nang ako'y makauwi sa bahay. Kagaya ng inaasahan ko, hindi ko na naman nadatnan si Ana. Ni hindi ko siya magawang pakialaman dahil wala rin siyang pakialam sa akin. Malaki ang bahay ko pero para itong isang kahon na walang laman. Isang magandang kahon na ang laman ay walang kwenta. Matapos akong maligo, humiga na ako't nag-iisip. Ilang araw na ring hindi ko na naasikaso ang negosyo ko. Malaki na rin ang naipapatalo ko sa kasino. Isa sa pamasok sa isipan ko ay ang babaeng nakita ko sa kasino, si Maribel. Classmate ko siya noong nasa grade school kami. Siya ang hinahangaan ko noon. Kaya lang, hindi na kami nagkita nang mag-high school na kami. Hindi ko na alam kung anong balita sa kanya. At nang makita ko nga siya ay hindi ako maaari magkamali na siya nakita ko. Inaantok na ako nang tumunog ang cellphone ko. Si nanay tumatawag. Kaagad ko namang sinagot ito. Kagaya uli ng dati ang mga sinasabi niya. Nagpapasalamat siya sa perang ipinadala ko at nagtanong siya kung kailan daw ako uuwi para magkita naman daw kami. Hanggang mabanggit niya sa akin na nagpunta daw sa bahay si Maribel. Hinahanap daw ako at kinakamusta. Gusto daw ako makita. Matapos daw makababa ng barko na sinasakyang cruise ship bilang seafarer, ay ayaw nang bumalik at nagtrabaho na lamang dito sa kasino. Nakinig na lamang ako kay nanay. Tipid ang mga salita ko. Maya-maya, nagpaalam na siya na tatawag na lang daw uli siya. Maya-maya naramdaman ko nang bumukas ang pinto sa baba. Dumating na pala si Ana. Mag-uumaga na at mukhang may tama pa ng alak. Nakainom din. Lumapit siya sa akin at gusto niyang maglaro kaming dalawa. Pero wala akong gana. Galit na galit siya sa akin kung ano-anong salita ang narinig ko sa kanya. Para naman akong bingi dahil hindi ko siya inintindi. Bumaba na lamang ako at naghanda ng almusal ko. Habang kumakain, lalo ko naramdamang hindi na talaga ako masaya sa buhay ko at lalo na sa aming dalawa ni Ana. Pagkatapos kumain ay medyo pasikat na ang araw. Lumabas na lamang ako ng bahay at pinuntahan ko ang mga barkada ko. Tanghali na ako nakabalik. Pero nagulat ako nang madatnan ko si Ana na may bisita at nasa kwarto namin. Lalaki ang bisita niya at gumagawa sila ng kababalaghan. Lalo akong nagalit. Ang kalungkutang nasa aking sarili ay biglang naging init ng ulo at kaagad kong kinuha ang nakatago kong 9mm. Sunod-sunod na putok ang kumawala sa tumatakbong lalaki palabas ng bahay. Takot na takot naman si Ana dahil sa unang pagkakataon ay nakita niya ako kung paano magalit. Lumabas na lamang ako ng bahay.
At pagbalik ko, hindi ko nakita si Ana. Nag-iwan na lamang siya ng isang sulat. Isang sulat ng paalam. Kinagabihan nakita ko na naman ang sarili ko sa loob ng kasino. Ewan ko ba, nababawasan ang lungkot ko kapag nasa loob ako ng kasino na naglalaro. Matapos ang 3 oras ay lumabas na ako. Pero may babaeng humarang sa akin. Ang ganda niya. Hindi ako nagkamali, si Maribel. Nadinig kong binanggit niya ang pangalan ko. Dexter? Napangiti ako bigla. Mga ngiting ngayon lang lumabas sa mga labi ko. Nang makita ko siyang nakatingin at nakangiti sa akin, niyaya ko siyang kumain muna sa labas. Sobrang saya na pakiramdam ko habang kasama ko siya. Masarap ang kwentuhan namin, mga kwentuhang akala mo'y walang katapusan. Inimbita ko si Maribel sa bahay at sumama naman siya. Hindi naman siya tumanggi nang halikan ko siya habang kami ay papasok sa kwarto. Muling nabuhay ang katawang lupa ko, Kuya Roms. Ibang-iba ang pakiramdam ko habang magkasalo kami ni Maribel. Buong gabi kaming magkasama. Ipinagtapat ko sa kanya ang lahat. Pati na rin ang tungkol kay Ana. Umaga na siya umuwi sa kanila at hinatid ko naman siya sa bahay nila. Nang araw na din na yon ay naisipan kong dalawin ang nanay ko. Masayang masaya siya nang makita ako. Pero ang stepfather ko, hindi pa ako handang kausapin siya. Makalipas lamang ang ilang buwan, ay inaya ko na magpakasal si Maribel at pumayag naman siya. Masayang masaya kami pareho. Unti-unti kong inalis sa buhay ko ang mga bisyo ko kahit mahirap. Tinulungan ako ni Maribel. Pero ang pagsusugal ang hindi ko pa kayang alisin sa buhay ko. Hanggang sa hindi ko namamalayan, unti-unti, nalugi ang mga negosyo ko. Ang kotse ko ay naibenta ko, pati ang bahay at lupa ko ay naibenta ko na at ilan pang mga properties ko na dahil sa pagsusugal. Bumagsak ako, Kuya Roms. Halos hindi ko matanggap. Pero si Maribel, hindi siya umalis sa tabi ko. Hindi niya ako iniwan kahit walang-wala na ako. Kaya lalo akong napamahal sa kanya. At dito ko na naisip na bumalik sa nanay ko. Nagpakumbaba ako at humingi ng tawad sa kanya. Niyakap ko siya at buo niya uli akong tinanggap. Pati ang stepfather ko ay kinausap ko na rin siya at humingi ako ng tawad sa kanya. Alam nilang lahat ang mga nangyari sa buhay ko at buong puso nila akong tinanggap. Muling binigyan ng pagkakataon. Hanggang isang sorpresa ang inabot ng nanay ko sa akin. Isang passbook mula sa isang bangko ang inabot niya. "Nay, ano po ito? Para saan to?" Tanong ko sa nanay ko. Sabi niya, buksan ko na lang daw. Nang buksan ko ito ay isang napakalaking halaga ng pera ang laman na nakapangalan sa akin. Ayon kay nanay, ang lahat daw ng mga ibinibigay ko sa kanya ay inipon niya diretso sa bangko. Dahil sapat naman daw sa kanila ang kinikita ng stepfather ko bilang taxi driver. Gamitin ko daw ang pera sa muli kong pagbangon at panimula ng bagong negosyo, sabi ng nanay ko. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Hindi ko namamalayang tumutulo ang mga luha ko. Muli akong nagtayo ng panibagong negosyo at unti-unti akong nakabangon. Tulukuyan ko ng kinalimutan ang mga bisyo ko. Lalo na nang magkaroon kami ng anak ni Maribel.
Masayang masaya ako, Kuya Roms, dahil sama-sama na kami ng nanay ko, stepfather ko, at aking kapatid. Maraming salamat sa iyo, Kuya Roms. This is my story. Dexter.